pag-usapan natin kung ano ba yung mga struggles na pinagdadaanan ng mga OFW. Lalo na dito sa Japan. So yung view namin dito, ayan siya. Ayan yung view namin. Tapos ang maganda din pala dito guys, sa Japan, dito sa pinag-parkingan namin may toilet na. Tapos dito may toilet ulit. So papunta daw dun. ganda ng sunset. Hello, welcome to Japan. Tara, samahan nyo kaming magdiwaliw. And ayan yung foods namin. Magbuni-muni. Samahan nyo kami magbuni-muni. Hindi na gaanong malamig sa kanila rito. Nakikita nyo, naka-sandals na ako dyan. Pero deep inside, nilalamig pa ako. Unti na lang. Kaya na siya. Kahit pa paano. May paradise. Hindi syudad pala, province type pala. Syudad na parang province. So guys, naintindihan niyo ba yun? Syudad na parang province. So guys, ako yung ano niya, taga Google Maps. Ano? Dito na? Oo, yan na. Ang bango ng ng Nana Chicken. Hindi ngayon kami Fami Chicken. Shout out kay Janine na nakalimang Fami Chicken. Tingnan, nakikita niyo yung cementerio dito. Ang cute. Ayan, cementerio. Oh, isa ako. Check mo ako diba? Tama. Diba? Ang ganda ng sunset. Umaanpag. May sakura ng days. Nakikita niyo ba? Yan o. Pa-bloom. Ay, ang cute naman ni Nanay. Ang talagang. Ay, ayun guys. Oh, so cute. Ay, gusto mo doon? Oh, doon. Hindi, okay lang dito na tayo mag-park kasi maglalakad tayo. Punta tayo doon sa parang, ay, ang ganda. Ano bang maganda? Naka-atras or nakaharap doon? Nakaharap doon. Dito. So guys, nandito na kami. Malakas yung loob ko pero nilalamig pala ako. Mukha lang hindi malamig pero malamig pala. Mapanlin lang ang araw. Nilalamig ako. So titingnan natin yung cat kasi tinuto ko sa kanila yung cat kanina pero hindi ko maabot ng aking camera. Pag may dala kang pagkain, medyo mababait sila. Pero pag wala, hindi ka nila papansinin. Dati lagi ko silang dinadalhan ng pagkain. Wala ka kasing dalang pagkain, baby. Mukhang nilalamig na to. Ito maganda dito pag sakura kasi sakura yung puno. So dito tuwing March to April, magaganda yung sakura na to. Yan. Tapos mas maganda yung nagiging view niya kasi may lawa dito. Marami ding nagja-jogging dito, may mga nagfi-fishing kapag ka umaga. Kahit saan ka talaga pumunta na park dito sa Japan, medyo magaganda talaga yung makikita mong view. As in, mag-enjoy ka kahit mag-isa ka, makakapag-isip-isip ka. May kasama ka. Gusto mo bumaba tayo? So ayan, baba tayo guys para mas kita natin yung lawa. Dapat pala tumambay muna tayo, tapos nag-video tayo, no? Nung kumakain na. Kasi mawala yung sunset na. Okay na yan. Nakapag naman tayo. Malayo pa ikutin natin. Hindi, babalik na tayo. Hindi. Iikot tayo. Nagayaya na to pabalik ka. So malamig nga kasi talaga guys. Lalo na dito, may tubig pa. Grabe naman ang hangin. Yung bangs mo magkaaway na ulit. So yan, ang ganda ng sunset guys. Ayan. Lalo na pag nagre-reflect dito. Ayan o, kita nyo. Diba? Dito galing yung... Pag nandun na tayo sa area na yon, makikita nyo na yung gaano kaganda yung sunset. Kasi nag-orange. Tapos ang maganda din pala dito guys sa Japan, kapag may mga ganyang mga park doon sa pinag-parkingan namin may toilet na. Tapos dito may toilet ulit. So papunta daw doon. Halos lahat ng park dito may CR talaga. Kaya yun yung pinakagagandahan. Kaya pwede ka mag-picnic na walang bayad, free lang. Kaya katulad namin medyo kapos, dito muna. Tapos isa pa doon, so malinis din talaga. Hindi mo siya masasabi na
yung madumi. Malinis siya. Kaya okay din gumamit ng toilet dito sa mga park ng Japan. Isa na yan, museum. Yan, kita niyo yan, museum. Hindi ko lang alam kung pwedeng pumasok dyan. Hanggang 5 na lang din kasi siya eh. Ganda ng sunset. Hi! Hello, welcome to Japan! So dito din pala merong, sabi ko sa inyo kanina, may mga nag-exercise, may mga nagja-jogging. Yung mga nagja-jogging dumadaan dito. Pakita namin sa inyo. Lalo na pagka mga matatanda, dito Lahat sila. ko gagawin. Oh, sige. May pang-exercise kasi dito, guys. Naupo muna kayo ah. Tapos, angat nyo yung kamay nyo. Pwede kayo mag-bend. Pwede din ganito. Oh, Ganyan. Next natin is, dito is stretching. Tapos, pwede kayong mag-bend ng katawan. Sarap. Tayo dito. Tapos, broom, broom, broom. Alam niyo parang nasa gym ako. Meron kaming ganto-ganto eh. Kaso wala lang ng bigat. Kung gusto niyo na magpahinga, pwede kayo dito magpahinga, matulog. Ito naman. Stretching lang siya. Ganto. May degree, oh. May degree. Parang maglalaro kayo. Pwedeng ganto. Pwede naman ganto. Marunong ka muuntog ka. Wah! 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 Nakui ne! Nakui! 11、12、10 Kyotsukete kayo guys. Be careful kasi medyo madalas kapag lalo pag maulan. Tapos pwede kayong mag-slide. Ching! Sorry. Pero hindi ako mag-slide. The last one, not the least. Dadaan pa lang. What? So, balik na tayo. So, babalik na tayo. Balik na kami kasi gutom na kami. Tapos, gusto na rin namin kumain. So guys, pag-usapan natin kung ano ba yung mga Struggles na pinagdadaanan ng mga OFW. Lalo na dito sa Japan. So, yung view namin dito, ayan siya. Ayan yung view namin. Kaya kung medyo makikita nyo, medyo maliwanag kami dyan. Kasi tutok na tutok kami sa araw. Okay lang. So yun, itadakimasu. Ito nanachike tawag dito. Parang, para sa akin medyo kalasa siya ng Jollibee. Itadakimasu. Spicy yun. No, it's spicy. No, it's spicy. Sarap. So yung unang struggle siguro na naranasan ko dito sa Japan, yung language barrier. So isa yun kasi pagdating dito, kahit nag-aral kami ng 4 months sa Pilipinas, tapos 1 month dito, kulang na kulang pa rin talaga yun para makipag-usap ka ng natural sa mga Japanese. Sobrang hirap mag-adjust talaga sa language. So ako naman guys, homesick siguro. Kasi napalayo ko sa pamilya, doon ako nag-adjust. Lalong-lalo na siguro yung mga taong malapit talaga sa family, doon sila mahirapan mag-adjust. Kung group kayong na-hire, mas okay. Pero kung mag-isa lang kayo, yun yung malungkot talaga kasi wala kang makakausap. Doon talaga yung matitrigger yung homesick. So siguro yung another struggle dito namin is siguro yung sahod. Kasi minsan hindi naman lahat dito sa Japan is malaki yung sahod. Isa pa yung palitan ng yen, minsan tumataas, minsan bumababa. Pero nung dumating kami dito, medyo mataas pa siya, 40.45, 0.46. Ngayon, 0.37 na lang. Sa tagal ko naman dito, kasi 6 years na, tumaas naman yung sahod namin. I mean, nadagdagan. Yung palitan nga lang yung bumaba. So, yun. Struggle yun sa amin. Lalo na yung may sarili na talagang pamilya. Yung may sinusuportahan talaga. Yung may mga anak na. Syempre, todo kayod ka talaga kasi para masuportahan yung family nyo, di ba? Wow, so yummy. Hop. Yung pinakauna naming salta dito sa Japan, yung struggles ko kung paano magsakay ng train.
convenient ang train para sa lahat, pero napakadaming station, napakadaming labasan dito sa Japan. So, malilito ka talaga. Pati naman yung mga tourists, yun yung complain nila halos lahat, Gayun din sa amin. Na, kahit nga 5 years na kami dito, nalilito pa rin kami, Pero not really, super struggle yon. Mahirap nga yan kasi may mga kilala ko dito, 3 years, 4 years na ganon. Nihirapan pa rin talaga sila makapag-commute sa train. May mga ganon pa rin talaga. Hindi naman natin sila sisisi kasi ang hirap din talaga. Hindi mo naman kailangan mag-train. Magte-train ka lang kapag gagala ka, pero sa trabaho hindi mo naman kailangan gawin. Katulad namin, hindi naman namin kailangan mag-train kapag pupunta sa trabaho. So, yun. Ano na lang na kapag mahilig kang gumala, tulad namin, mahilig kaming gumala. So, yun, doon kami natututo. Sa pagkain, mag-a-adjust ka din Kasi lahat ng foods dito is, wala sa Pilipinas. Siyempre, nasa Japan ka Sa example na lang, yung toyo. Kung wala kang mabibilihan ng Philippine store, wala kang mabibilihan ng toyong swan. Wala kang mabibilihan ng Swan. Swan, di ba? Swan yun, di ba? Toyo, swan. Silver swan. Swan lang. Siya yung may toyo. Charot. Ako naman, wala akong problema sa toyo kasi ang dami kong toyo sa utak. Ano pa ba? Guys, masarap to. Lalo pag mainit. Try nyo to minsan. So, siguro yung last na struggle namin dito is yung culture shock talaga. Na pagdating nyo dito, hindi katulad sa Pilipinas, yung sasakay ka ng tren, bawal kang maingay. Yung mga ganun, di ba? Pag sumakay tayong jeep, kahit magchismisan tayo, kahit sumagot tayo sa tawag sa cellphone, kahit kapag magkakausap tayo, kunwari, grupo kayo, tapos magkakausap kayo, okay lang. Dito guys sa Japan, kapag ganun, na may kasama kayo, kahit tumawag sa cellphone, may kausap, as in, bawal talaga. Parang sorry sa kanila. Parang medyo, hindi maganda yung manner. Kaya kapag sumakay kayo ng tren, makababasa nyo doon na yung cellphone, turn on sa manner mode. Yun lang naman, parang hindi mo naman kailangan pakahirapan yung explanation. Maglagay ka lang ng disiplina. Wala kayong makita na basurahan dito. Example, dito sa Koen, dito sa park na pinuntahan namin, wala kang makikita dito na basurahan. Meron kang makikita na for bottles, kasi madalas may vending machine dito So, yun lang guys. Yun lang gusto namin i-share sa inyo. So, wala kasi kami masyadong gala ngayon this winter. So, siguro this coming mga next week. So guys, next week, abangan nyo yung gala namin. Magsasakura kami kasi March is time Sakura Day. So guys, abangan nyo na lang yung mga susunod namin na vlogs and mga uploads and about dito sa Japan and yung mga experience namin and yung mga travels namin as a couple. Diyan mata na. Bye-bye.